Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa ngamon pagserbisyo. Di ka man gabahin sa kalibutan, naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Maben, welcome sa isa namang edisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, kagiban pa. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 29, tuig 2025. Abiyan inina ang ikalima kag katapusan nga Miyerkules karon nga ikanapulo nga bulan sa tuig 2025. Sa kinanda bangin ko po ninyo tugtog alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sumitag paramati all over Western Visayas. Labin sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Kinatambya taman sa isa ka ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpangalagad online. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, mawata live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sumuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton sininga pagpakalagad subong nga aga, nakip sa aton nga pag-istoryahan ang pinaka mga updates gikan sa narituhay nga ahensya sa gobyerno, partikular mga biyan na giniwat na pag-turnover sa mga housing units sa bahin sa Kalaud. Panginggo po natin, sige lamang madugay mga biyan ang atong mga biyan gikan sa National Irrigation Administration o kung ang NIA. Biyagod hibaloon kung ano kadamo ang mga nagka-benepisyo sa ang siniyang proyekto. Kung ano ang mga balasihan pag-award sa siniyang proyekto. Mga upod natin, sige lamang madugay. Mr. Steve Cordero, ang Watershed Management Chief at JRMP2 o ng Halau River Multipurpose Project Phase 2 Official Spokesperson.
Samtang makita ang update gikan sa Department of Science and Technology kahapon mga biyan, formal na nga ginbuksan ang AI Health Conference diri sa Western Visayas. Lumabiyan ang ika-6 na nga edisyon sa Health Research Conference diri sa rehiyon. Dubaraan katuyuan sa sining nga aktibidad inang atong hibaluon sa atong pagpangalagat sa ligid labang madugay. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita mga biyan, mag-check ana kita sa latest update sa katsang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa buong adlaw sa Miyerkules. Shall we expect sa nga mainit nga panyempo o kung sa gihapon maka-experience ang pag-ulan ng pinakabahin sa aton nga probinsya. Kahapon mainit diri sa syudad. Over report mga abyan sila ka mga area sa probinsya sa Iloilo naka-experience iya sa mga pag-ulan. Particularly sa hapon mga abyan, alas 2 to alas 5 sa hapon. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 sa aga. Sa siling oras kaupo naton sa piyak na linya, si Sir Jeff Makiling sang DOST Pag-asa. Sir Jeff, good morning. Yes sir, may mga agad na latest weather update sa subong na adlaw. Wednesday, October 29, 2025. IGCC ang gapapekto sa Parangon, Visayas at Mindanao. 30 sunod naman na yung gapekto sa extreme northern Luzon. Inuhal dito sa Western Visayas, nung magulong-galong magulong mga kalangita, na madalas ang isip ng mga pagulan pa ilat sa nag-uog kagasin ng IPCC. Mahina tutog sa lang ang pressure kami na tinangan tutog uminan para sa hanip ko rin sa Western Visayas. Mahanay tutog sa lang naman para sa mga balot na pambirika ang katagatan. Pagka sa temperature natin, palitan digit sa 32 degrees Celsius, tatangabot lang, 5:40 AM na aga, magandang din siya 5:06 PM karon sa gabi. Yung mga latest weather update ngayon tayo ngayon ng station, ako dyan makinig ng dapat. Sir Jeff, just a follow-up lang no, sa ginabantayan kahapon nga low pressure area. Ano na ang latest ni sir? Yes sir, balik sa subong sir, wala natin ginabantayan na ipaka-LPA katong na Philippine Area of Responsibility o sa mga partner region. Hindi na-expect natin nga wala namang hindi possible nga palaabot ng mga other na low pressure area. Pero iba pa rin tayo naman yapon kasi may nakita nga IGCP na na-affect sa atong subong. I see. And for guidance lang sir, no, sa aton sini nga makuturan nga nagaplano nga magbiyahe na para sa Tigdalalag, ano ba ang nauman natin nga panyempo in the next 3 days diri sa Western Visayas? Ayun sir, bali sa pumusod yung mga nagpapat ang possible nga panyempo sa meeting na the next following days is that maging party daw dito sa District 45 yapon diri sa Western Visayas. Pero expected yapon nga may ara nga mga possible na scenario. Ako din nga makapansa kita ang mga pagkagalong na kalangitan and may mga thunderstorm activity, particularly ngayon sa hapon sa kagabilang natin. Ayun. Sir Jeff, madamo gid nga salamat kag padayon. Yes sir, maraming salamat sa inyo. Salamat. There you have it, mga biyan. Latest update sa lakat ng panahon, ginulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. So wala na sa low pressure area o kung any weather disturbances nga ginamonitor karon ang Pag-asa Iloilo. Pero ginapahalong sa gihapon ang tanan sa posible sa gihapon nga pag-ulan, especially sa hapon o kung kagabihon. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Alas 9:14 na sa aga.
Update gikan sa Department of Science and Technology mga biyan. Pangunahan mismo ni Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang pagbukas ng 6th Western Visayas Health Research Conference. Ang aktibidad kita-organisa sa Western Visayas Health Research and Development Consortium na ginahiwat kada 2 katuig. Ang karong katuig edisyon may tema nga AI for Health Research in Western Visayas kag nakasentro sa paglusok sa paggamit sa makabagong nga teknolohiya sa artificial intelligence para mapaayo pa ang health research and development agud masolusyonan ang pila ka mga bihang sa atong health industry. Ang tatlo ka adlaw aktibidad ginakipan sa plenary sessions, research fora kag competition ginapasagupan sa ginatos ka researcher o kon manalawsaw. Ginapasagupan naman sa mga iglawas gikan sa academia, national government agencies at mga pribado nga institusyon sa rehiyon. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga. Samtang update naman sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo. Naghiwag ang DTI Iloilo sa student and parent tandem nga Chris B. Bilang kabahin sa selebrasyon sa Consumer Welfare Month sa mga tuwig. Tuwan sa aktibidad na mapasangkad ang hibalo sa mga konsumidor, partikular sa kabataan kag ginikanan, tuloy sila kinimatarong kag responsibilidad bilang mga bumalakad. Ang mga tagpasakop ginpamangkot tungkol sa consumer protection, fair trade kag sustainable consumption. Sa ulihin ang pangibabaw bilang kampyon ang tandem ng Daniela Pareño kag Nellen Grace Pareño sa Ramon Abancenian National High School. Giningada naman nga second placers na Tristan Gabriel Bernaminde kag Lourdes Bernaminde sa Colegio del Sagrado Corazon de Jesus. Third placers na Princess Sabrebe San Juan kag April Rose Sanwa sa Iloilo National High School. Yung panginbulahan naman sa DTI Iloilo ang mga tagpasakop sa ila sining aktibo nga partisipasyon sa sining nga aktibidad. Samtang sa probinsya sa Negros Occidental, in pangunahan ni Governor Bong Lacson, kaupod ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ang inaugurasyon sa bagong automatic fire suppression system at fire detection and alarm system sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Sinay. Ang bagong sistema mga biyan ang mag-improve sa safety and emergency response sa nasambit nga balay buhinga. Hindi man ang mga ginalauman nga mag-protekta sa ila sining mga pasyente, mga staff kag pasilidad alin sa pagkasudot. Kabay na ini sa commitment sa provincial government na mapanaloy pa ang public health services at ma-ensure ang safer hospitals para sa tanan nga regret. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:18 na sa aga. As mentioned earlier, mga abyan, mangingaw po natin sa atong pagpakalagad ang atong abyan ikan sa National Irrigation Administration, si Sir Steve Cordero, ang official spokesperson
sa JRMP2 and also the Water Management Chief sa NIA Western Visayas. Papadugayin pa, welcome sa ating pagpapalagad. So Steve, good morning and welcome sa pagpapalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Good morning, JP. Good morning sa tanan natin nga tagpalamati sa Balita Issue Kagiban. Thank you very much for giving us this opportunity today. Steve, kahapon formal na naging turnover sa inyo sa nga ahensya ang mga housing units para sa aton nga mga IPs nga apektado sa nga pagtukod sa sining Halaur River Multipurpose Project Stage 2. For information sa aton sa nga mga tagpalamati, Sir Steve, pila ka mga unit ang inyo sa naging turnover kahapon, kag paano ba naging pili ang aton sining nga mga benepisyaryo? Yes, JP, matod din may importante nga milestone yesterday sa implementation sa Halaur River Multipurpose Project Stage 2. Ini ang official turnover sa aton nga mga relocation houses sa aton nga mga beneficiaries. So ang aton nga IP resettlement site or JRMP2 IP housing project, isa ini siya ka-partnership with the National Housing Authority kung sa diin ipatindugan natin sa bago nga mga pamalay ang kapin 32 ka mga families nga na-identify natin ng ilang nga mga balay maapektuhan or malabot sa tubig sa formation sa ating nga lake sa JRMP2. So malaba ini nga proseso ang ginagyan natin sa JP kung sa diin ang atong identification nag-umpisa sa pagtumod kung sa diin nga site or diin nga lugar naton ipatindugon ang atong nga location after nga ma-validate nga ang mga balay sa siningang mga tao o sa siningang mga pamilya, mga IP brothers naton palabot sa aton nga reservoir kag sa aton nga buffer zone for the project. I see. Speaking of malawig nga proseso, Sir Steve, ano bala ka lawig ang pag-ubra sa sining nga mga balay puluyan sa aton sining nga mga kauturan nga nangin benepisyaryo sa sining nga programa? JP, siguro ang atong gid nga mahambal when it comes to process, hindi lang siya process ang actual ng gid nga construction, but mayara kita sa social preparation nga ginpatuman antes kita nakalabot sa final nga design kag final nga location sa atong nga balay. Nag-umpisa ang atong nga negotiation with our relocatees as early as 2015. Kag dito mayara kita participatory approach nga gingamit kung sa diin sa pag-select sang site, sa pag-ubra sang disenyo sang balay, ang aton mismo nga mga relocatees ang kabahin sang sininga proseso. Sila ang naghambal kung ano ang mga paano ginagamit ang ilang panimalay. Like for example, sa sulod sa kusina, ano mga dapat na mga considerations naton sa disenyo sang balay. Halimbawa, dira JP no kay ara sila sa bukid nagagamit sila sang fuel wood. So sa disenyo sang ating kusina, gi-incorporate naton nga pwede sila sa gihapon makagamit sang fuel wood bilang kabahin gid sa ilang nga pagpangabuhi, and then ang aton nga balay may ara man nga duwa gid ka mga kwarto nga separate ang mga babae kag mga lalaki. So ini kabahin sang participatory approach naton sa pag-ubra sang disenyo sang aton nga balay. Sa pagpili naman sa aton nga location, sila mismo ang nagpangita kung sa diin tanan nga mga relocatees naton 32 ka mga families nagilisugot nga sa sini nga lokasyon nila gusto patindugon ng ilang mga bag-o nga balay. And after nga nakapili sila sa site, amo naging paagi natin ini siya sa evaluation sa atong mga partners to make sure na ang location na ilaging pili is safe, wala sang masyado nga mga risks and hazards within the area, and then magiging sustainable ang ilang pagpangabuhi. So involved naton ang MGB, ang EMB, ang local government unit para i-check ang inyong location. Once na ma-finalize na ang location kag ang design sang balay, dito pa kag nag-start kita sa pag-bid sang aton nga project. Kung sa diin niya kita local minor nga contract for the implementation or for the construction of the 32 houses. Ang inyong pondo halin siya sa National Housing Authority ang ipatukod naton sa mga balay, while ang site acquisition kag site development naman amo ni siyang bahin naman sa National Irrigation Administration. So kami ang bakal sang lote, kami ang nagplastar sang aton nga location para mangin ready ini siya sa pagpatukod sang aton nga mga pambalay. And during the implementation, Sir JP,
gin-make sure natin nga participatory sa gihapon ng atong approach. Kay before nag-start ang construction, mayara kami Drolat, Sir JP, ang mga balay natin, naka-arrange ni siya, nakagrupo-grupo ni siya based sa sitio kung sabihin naghalin ng atong nga mga relocatees. Ang atong nga mga relocatees, all 32 are from Barangay Cahigon in the municipality of Kalinog. However, may ara sa tatlo ka major nga mga sitio kung sabihin naghalin ng atong nga mga relocatees. So, ang atong nga mga houses, subong naka-arrange ni siya kung sabihin nga sitio sila naghalin sa mga ulunopod nga lane sa mga balay, isa ini sila kasityo kaya mo nang din pangayo nila during the site development process natin. So para hindi sila mag-inaway, Sir JP nga ako gusto ko sa punta ko sa tunga-tunga or sa puno nga balay, nag-brelats kami, and during the implementation, the construction of the houses, allowed ang aton nga mga relocatees nga magbisita kag mag-monitor mismo sa ilang mga balay nga gina-construct para sila mismo maka-make sure na hindi sa standard ang pagpatindog, nakita nila nga may mga kabilya, may mga semento na gamit sa ilang mga balay. Kag makita nila ang progress, ang pagpaobra sa ilang balay. Na-mention nga ang aton nga mga relocatees man, ginhire man sa aton nga contractor para mag-ubra sa ilatag-sa ka mga balay. Wow, kanami. Kaya magluwas nga may participatory consultation or may participatory approach ging konseho gid o ging konsulta gid aton sa mga kauturan nga beneficiary mismo sa sining programa. Kabahin man sila sa mga nagtukod sa ila sining mismo nga mga puluyan. So Steve, for information lang, ano kadako ang ining may mga housing unit kag fully furnished bala ini Sir Steve, may mga ano nini sa loob, may kisame, anong ang pestada sa Sir Steve? Ang design niya, Sir JP, sa atong nga balay, ano ni siya, ng single detached nga balay. Hindi siya ang pero sa usual na NHA nga relocation houses nga nagadikit-dikit at niya separate. Ang atong nga tag sa kabalay niya sa floor area nga 35 square meters. Kakonsider na construct siya sa 150 square meters nga lot. So kabahin sa atong nga compensation kay naapektuhan sila sa atong nga project, house and lot gid ang ginhatag natin sa ila. Dala ang balay kag ang lote kung sa di nagatindog ang ila nga balay. Ang atong nga balay, Sir JP, ang iyang materials is concrete, kag steel ang mga trusses, and steel na. Tapos may, lang siya, may aesthetic lang siya na daw kahoy, but these are also concrete. Kaya isagit-sagit pangayo sa atong nga mga relocatees during the consultation process na manging mabaskog ang ilang nga balay. Kay sa bukid, Sir JP, before kita nagsulod, pero hindi sa nagapatindog sa ilang mga balay, kaya usually made of light materials na available sa environment ang ilang ginagamit, like kawayan, kahoy, nipa, or ang kugon ng mga atop. So kada magbagyuhan kan sila, ga problema sila kay severely affected din sila every time na may typhoon or may weather disturbance dito sa babaw. So this time, gin-make sure natin na sturdy, concrete ang atong nga panimalay para hindi sila sagihalin-halin kung may ara sa bagyo kag safe sila nga magpabilin sa sulod sa ilang mga panimalay whenever there are weather disturbances. Sa sulod sa atong balay sa JP, may ara kita area for living room, may ara kita dining area, may duwa kita ka rooms nga naka-separate kag may ara dito sa doors sa sulod. Then may harap man kita nga kitchen, open kitchen, and then may CR sila with sealed septic tank. Ang CR natin complete nga may gamit sang collection sang tubig. Tapos may harap kita sang toilet bowl. And then ang atong nga balay, sa sulod sa atong nga balay, may araan siya sang kisame. Ang atong nga floor is concrete. Optional sa ating mga relocatees later on kung gusto nila nga magpa-tiles sa ilang mga salog. I see. So quality gid gali nga balay ining ginhatag sa ila, hindi niya basta-basta lang nga daw housing unit nga kumo isa lang ka hiligdaan o kung isa lang ka bedroom and enough for them para sa ila sini nga pagsukod. But this time, medyo may kadakuon ang iniingang mga unit. Duha ka kwarto, may dining room and living room for them to have a comfortable stay man sa ila sini nga puluyan. Pero clarify ko lang, Sir Steve, are they allowed nga mag-extend sa ila sini nga mga housing unit kung gusto nila magbabaw dalom o kung magdugang pagid sa mga rooms sa ila sini nga balay? As of this time, Sir JP, ang ating occupancy rules, kinag-formulate kita, Sir JP, ng occupancy rules upod ang ating homeowners association. So, kabahin sa ating institutional development program, ang 32 natin ka-families,
inform natin Sir JP into Homeowners Association, and they are duly registered before the DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. So they are fully registered gining ating homeowners. So kabayan sa ating negotiation sa subong Sir JP, ang atong nga mga balay, hindi siya intended nga mag-vertical na expansion, nga mag-second floor. Wala siya sang disenyo nga para sina, but allowed sila nga mag-expand horizontally as long as within sa ilang lote nga 150 square meters, Sir JP. Also, gusto ko man idugang, sir, na ang atong dili nga mga balay, may tagsa sini ara sang solar panels. Ay isang una, when we were starting, wala na kuryente pa sa area. So, isa na sa concerns ng atong nga mga relocatees na wala sila sang connection sa suga. So, una na pinagimutang, may ala kita solar panels na pwede magamit para may ara sila sang suga kung maka-charge sa ilang ang mga cellphones, sa ilang ang mga radyo. However, for our coordination with the Office of 3rd District Congressman Nonoy Lawrence Defensor, may ara na subong nakalabot ang postes ng kuryente, and some of them have already connected na sa services ng Eleco 2. For water system naton, Sir JP, level 3 ng atong na water system kay may ara kita sang communal na tank, and all houses are connected sa sini nga communal tank. Ang communal tank natin is solar powered nga nag-pump siya halin sa isa ka location and distributing ang water natin into individual houses. So, tagsa-tagsa ka mga pamalay, may ara sang kaugalingon nga solar panel, pag may ara sang connection sa tubig natin. Do ka ang gigisyo sa subdivision ang iniiyang ang ining relocation site kadi may ara sang housing our homeowners association kag may mga amenities man ini sir Steve ang ining area. As of this time, Sir JP, ang available natin nga mga additional nga mga facilities within the area is ang ating nga concrete na road within the resettlement site. Tapos may ara kita slow protection plus may ara kita water treatment facility. Kaya kung magkato kita dito Sir JP sa ating nga site, overlooking halin sa aton relocation site ang aton nga reservoir. So dapat iharagi kita sang water filtration system dito para ang hindi ang wastewater hindi magdiretso sa may aton nga reservoir. May ara pa kita nga mga inagpatukod pa Sir JP nga mga facilities like may ara kita nga commitment nga multipurpose building kag multipurpose pavement na pagagamiton sang aton nga mga relocatees. Ang multipurpose building pwede magamit nga meeting place ang aton nga mga relocatees, especially sa aton homeowners association, and at the same time pwede man siya magamit for religious activities like ilang nga panimbahon kada Domingo, pwede nila magamit ang aton nga multipurpose building. Ang atong multipurpose pavement naman nga ginapropose is pwede na siya magamit as open court kung may pahampang kita dito sa aton nga relocation site, and at the same time pwede man siya mahimo nga solar pavement drying sa aton nga mga humay kag iban pa nga mga produkto halin sa bukid. So Steve, other than the infrastructure development, ang pag-introduce sa mga infrastruktura, ano pa gid mga suporta nga ginalauman naton nga mahatag sa sining mga IPs nga beneficiaryo sa sining housing community? Sir JP, aside sa aton nga mga balay nga ginhatag and all the amenities na ara dito, may ara pa gid commitment niya for a communal livelihood area which is in the process ng amon nga acquisition sa Subong. So i-develop naton di ang around 2 hectares nga lote para magamit sa atong 32 ka mga families. So kalabanan sa aton nga mga families, Sir JP, are farming sila nga mga families. So, kung makita natin ang disenyo sa ating balay, wala kita space for mga sapat, mga taguan sa iba nila nga mga gamit sa pagpangunga, kag wala sila sa area kung sabihin sila pwede katanong liwat. So, ang 2 hectares natin nga commitment, Sir JP, abang additional pa nga commitment natin nga part sa livelihood program na nag-relocate sila, pwede sila kagamit as a community sa sining area. Ibutangan lang natin sa institutional development program para maging sustainable ang paggamit sa atong communal livelihood area. Not to mention na
ang surrounding nga areas ang aton nga relocation site Sir JP may ara kita sa watershed and reforestation intervention kung sa diin nga ang aton nga palibot gina-enhance naton para mas mapanami pagid ang pagpangabuhi sa mga tawo kag may ara kita environment-based solutions sa mga problems like landslide mga muna Sir JP. So ang atong area nga daan is very medyo steep siya so gina-enhance gid naton ang aton nga palibot. Si kanami kay wala nagauntat diri ang suporta sa nga NIA kag sa NHA sa aton sining nga mga beneficiaryo. Sir Steve, other than these 32 ka mga pamilya, may ginalauman pa ba kita additional families to benefit sa iban pa nga mga relocation sa sining JRMP2 project? Sir JP, as of this time, base sa aton nga policy nga ginagamit for involuntary resettlement diri sa National Irrigation Administration, ang aton nga policy is there should be at least 25 families per barangay before kita makaproceed sa isa ka relocation site. As of this time, in the course of the implementation of the project, isa lang gid ka barangay na nag-qualify for at our group relocation, amo ning atong relocation site, which is in Barangay Cahigon in the municipality of Calinog. Out of the 171 ka barangays na covered sa implementation sa atong project, amo nang gid nga barangay ang nag-qualify sa JP for relocation. However, kung may ara sa mga areas kung sa diin nga kinahanglan nato may maapektuhan kita nga mga pamalay, may ara man kita different naman nga compensation package Sir JP. Amo na siya ang self-relocation package naton nga gina-introduce wherein ang aton nga mga relocatees will avail of our house to cash compensation. So ang ilang nga balay baytuhan sang bayad ng kwarta base sa current na cost ng materials plus 40% ng labor. So bisan dugay ng imong nga balay gano nakadaan kung ang cost ng materials ang naging gamit sa imong balay is amo ni siya subong sa aton nga market, ang present cost of materials ang aton nga basis for compensation plus 40% na labor kung sa diin munang gamiton sa pagpatukod sa balay, 40% of the total cost of the materials, and then may ara kita transitional allowance na ginatawag natin, na disturbance allowance for every family na mag-relocate in the amount of 15,000 pesos. Ayun, so may ara gali siyang standards kung guidelines para maka-proceed lang kung ano ang mga community ang mahimo making qualified for this housing relocation, but no problem for those nga mga maapektuhan kay siga hapon may ara sang alternative nga mga due compensation kay ginatanya gaton sa mga gobyerno para sa ila. Sir, I forgot to clarify kay ina during sa pagtukod sa sining nga mga housing units, what happens sa ining mga beneficiaryo naton? Naguba na ni nga daan ang ila sining panimalay or ginhulat nga mahuman ang ining nga mga housing unit before ginguba ang ila sining panimalay? Sir JP, amo ning isa naton ka unit nga natabo sa aton nga project. After nga na-identify ang aton nga relocation site kag na-start na acquire niya, amat-amat na yung nagsaylo kag patindog sang temporary nga mga shelters ang aton nga mga relocatees dito sa may aton nga gin-identify na site. So, wala pa man kita nakaumpisa, wala pa natapos ang dam, wala pa tubig ang aton nga reservoir, nakaamat-amat na sinasaylo sa ilang temporary nga mga balay lapit sa aton nga location site. Isa sa mga rason sa Sir JP is kalabanan sa sino nga mga families ara pagid sa tabok sang suba kag wala access ang ilang nga mga balay. So ang ilang nga mga kabataan Sir JP when we were doing the consultation process for this project nuya magkadto sa eskwelahan kay hindi sila yung makasuksok sa uniform kay gakalinangan sila magtabok sa suba, kakabasa sila, ang ilang medyas ginatapikan sa mga barili kay mga hilamon. So nagayo na sila nga mag-transfer sila temporarily dito kay may dalan na kita, may access road kita nga gin-construct prior sa aton nga site development. So ang access road nga gin-construct naton halin sa relocation site pakadto sa barangay proper, amo nang initial benefit na nakuha sa aton nga mga relocatees kay makasunod ng motor kag sa lakyan pakadto didto sa may aton nga location site. So amo na nga nagayo sila Sir JP ahead of time nga masaylo sila because of the convenience nila nga mag-transport sa ilang mga products kag sa ilang mga kabataan nga nagakadto sa eskwelahan. But ang aton nga relocation site Sir JP
Ngayon ready ino siya even before pa natapos ang aton nga Halaor High Dam kag nag-start kita sa collection sang tubig. So by the time nga ano tubig na sa aton nga reservoir nakasaylo na tanan ang aton nga mga relocatees dito sa relocation site. In fact, ining aton nga turnover kahapon is official turnover lang ni Sir JP. But as early as 2023 nag-start na sila sa sulod sang ilang nga balay. Yung tapos lang namon ang iban nga mga commitments namon sa ila, like the connection for water, connection for electricity, kag connection for concreting sa aton nga roads within the relocation site. I see. So even before the visit of President Marcos na nagligad iya nga tuig, Sir Steve, nakasaylo na ining mga beneficiaryo dili naton sa relocation site. Amat-amat, yes. Amat-amat na sila Sir JP nga nakasaylo. Pero hindi pa official. Ayun. So Steve, before I throw the last question, may tantanan sa sining nga proyekto, ngayon sir, ano na ang status karon sa JRMP2 kada on time ba kita sa aton sining nga target? Sir JP, ang aton nga implementation as of September 2025, ara na kita sa 80.90% ang overall nga physical progress ang aton nga project. The 3 dams are already completed. Bakita sa akong background photo, amo ning Halaor High Dam and Halaor After Bay Dam. Nagka-function na gid ang aton nga Halaor High Dam and After Bay Dam because even in the previous weeks na grabing ulan, wala masyado sang baha nga natabo sa because ang water ginakonect sang aton nga Halaor High Dam kag amat-amat lang ginabalik sa aton nga suba. Ang aton nga remaining work subong Sir JP ara na sa irrigation component. So ang mga canals na makonect sa dam naton and ang mga canals na makonect hanin sa Highline Canal pakadto sa aton nga mga farmlots amo ning ginaasikaso sang aton nga opisina subong. So ang aton nga pinaka-target nga by June 2027 fully operational na ang aton nga project. Tanan-tanan nga mga canals matapos na naton. However, Sir JP, gusto man namon ipabalo sa inyo nga without even completing the entire network of the canals, ang mga areas na natapos na namon dito sa Kalimog, nga mga canals, may kita subong gina-deliver nga water. So may na-generate na kita nga service area, mga minimum 500 hectares sa Banwasang Kalimog na nagabato na sang tubig halin sa aton nga Alibinan River Catch Dam. So wala pa man fully matapos ang project, may ara na mga initial benefits nga na-deliver ang VRMP2. Ayun, sa ni sir, nag-start ang initial delivery naton sa mga area dira sa Kalimog. Well, ang aton gid nga start sa initial na irrigation service area naton sa may municipality of Kalimog sang August to September ni siya nag-umpisa Sir JP ang aton nga pag-deliver sang water. So mga area sang Alibunan, Banban nga area amo na ang aton nga nahatagan na sang initial nga supply sang tubig. Kaya kita mga irrigators associations na nag-receive na ni sang tubig kag nakakonect na sila sa aton nga mga lateral canals Sir JP. Antes magtakop sir ang tuig 2025, pila ka mga area ang ginalauman naton madulungan man sang tubig sang sining nga proyekto. Isa sa mga tinutuyo natin Sir JP no nga dapat matapos na natin ang majority of our canals sa municipality of Kalimog, especially ang sa zone 1 natin nga area kay isa siya sa mga initial natin na mga commitments kay President Marcos na maka-generate kita around 1,500 hectares before the end of 2025. So, ang atong target. So, ang atong opisina, padayon ang implementation sa Zone 1 and at the same time, ang atong Highline Canal ongoing man ang construction sa JP. Lastly, Sir Steve, ang imo sining nga mensahe sa tanan ng mga beneficiaryo sa sining housing unit sa bahin sa Kalimog at sa same time ang imo sining mensahe sa tanan ng mga tagpermati sa balita issue kagiban pa. Sir JP, una-una gid isuliton ko ang mensahe sa amon nga regional manager kag concurrent project manager sa JRMP2 nga si Engineer Jonah Bores kahapon during the turnover ceremony. Una-una gid nagapasalamat gid ang aton nga opisina sa tanan naton ginangin partners para ma-realize ang inyong nga project. When we were starting Sir JP, isa nga siya kadako nga challenge sa amon sa niya kung kasarang bala kami mag-implement sa isa ka relocation nga project kay wala ini siya sa usual na experience niya kung sa diin
dams and canals ang amon niya ginapatindog. So this was a major challenge when we were starting the project. However, with the turnover ceremony kahapon, na-prove namin nga kaya gali ang resettlement project kung may anak kami sa mga valuable nga mga partners na nag-support sa ating nga project. Like ang atong National Housing Authority for their support kag ang tanan-tanan nga mga funds na ginhatag nila sa aton para ma-realize ang project, sa Iloilo Provincial Government for the support para sa aton nga mga facilities, ang aton nga water system, sa Office ni Congressman Defensor, sa 3rd District for realizing ang handong kag dumot sa aton nga mga tao sa bukid nga makuryentihan sila, nalabot gid man finally through the project. And then ang ating nga municipal local government, ating nga barangay local government, and the Council of Elders nga sila ni ang kapartner natin para sa relocation. And most of all, dako gid ang ating nga pagpasalamat Sir JP sa ating nga mga relocatees kasi sila ni ating nga mga project affected families, ang mga tao nga mga pamilya nga nagpaubos para ma-prioritize natin ang project. Yung give up nila ang portions ng ilang mga properties, ang ilang mga balay in favor of the project. Kung wala na sila nagasuporta sa aton, hindi gid ma-realize ang aton nga proyekto subong. And siguro ang mensahe gid ni Sir Junel is also ang mensahe sa pagpanghangkat sa ating Homeowners Association na padayon nga pananion ang ating relocation site, pananion ang pagtamdanay sa mga tao within the relocation site kay hindi man manani wala nga pagpangabuhi kung sila mismo ang naga-irinaway, nagakos ang gamo dito sa relocation site. So amo ginaang pinapangayo ang atong opisina sa ila na ma-maintain ang peace and prosperity and harmonious relationships ng atong mga relocatees dito sa atong relocation site. And for the general public, siguro ang amon ng gid nga luya palabot Sir JP nga wala sang imposible kung kita nagabuligay. We used to be in that situation nga nabulayan man kami to start the project, but with the overwhelming support of our partners and stakeholders, natigayon naton ang project. So kung kita buligay, wala gid sang imposible. Ayun, madamo yung salamat Sir Steve sa imo sa nga mga good news kahit panabot sa mga aga. Okay, we are looking forward for more developments sa sining housing community dira sa Kalinog and Kabay, no? Madugangan pagid ang mga development nga mag-aabot sa sining mga IPs, and congratulations and thank you man sa inyo for being at the core sa sining dalayawon nga proyekto. So Steve, for your time information in hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. There we have it, mga biyan, si Sir Steve Cordero, ang atong sining abiyan gikan sa National Irrigation Administration and the official spokesperson of JRMP2. So it's good to know, mga biyan, nga madamo sa mga benepisyo para uman sa natin sining mga IPs nanging kabahin sa sining relocation site naging tukod sa NIA in partnership with NHA local government unit kag sa opisina ni Nonoy Lawrence Defensor. At syempre, no, ang ining kadalagan mga biyan, hindi mangin posible kung hindi bangod sa pagbiligay man sa atong sining ng mga IPs as mentioned by Sir Steve, nagpaubos, nag-give up sa pinaka-porsyon sa ila sining nga propiedad just to make the dream sa JRMP2 into a reality. 9:47 in the morning. Aga kuha na kita mabiyan sa update kita naman sa aton sining kaupdanan sa Radyo Pilipinas News. Siyudad sang Pasig nakakuha na sang 5 kamedalya sa nagapadayon nga Batang Pinoy sa General Santos. Sa mga sports event ang ini nakuhaan sa medalya sa siyudad sang Pasig. Nagpila pa bala ka mga atleta na tala na nga mag-compete for this Batang Pinoy. So naton ang update aling kay Lodi
Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lords, good morning. Nos, good morning. Nakakuha na sa 5 medalya ang syudad Sampasi sa nagapadayon nga Batang Pinoy 2025 sa General Santos City. Sa 5 lots no nga medalya, isa dili ang nakuha nga gold ni Cassandra Hamadre para sa aquatic swimming. Tatlo naman no ka silver kung sabihin no. Sa tatlo ka silver, duha ka silver ang nakuha ni MJ Marhisca Victoriano para sa cycling, kag ang isa ka silver iya ni Cassandra Hamadre para sa aquatic swimming, kag ang isa lods no ka medalya bronze nga nakuha naman ni Charles Daniel Turla para sa athletics meal sa javelin throw. So kaina sa aron ni interview with Sir Randy Palomaria, gipahayag niya lods no nga more than 40 ka mga estudyante or student athletes ang ginpadala sa Pasig City para nga magbilog sa Batang Pinoy 2025. Ginanauman lods nga magatakop ang inino nga competition sa October 31. So looking forward pa ang syudad sa Pasig nga today lods no may ara or madugangan pagdid ang medalya sa syudad sa Pasig lods. Lods, na-mention bala kung ano nga mga suporta pinapanabot man sa Pasig City Government para sa atong sining mga atleta gikan sa syudad sa Pasig na compete sa sining Batang Pinoy. Yes, ang payag diri ka inalods no ni Sir Randy no gipabangkot natin ano bala ang suporta not only sa Batang Pinoy lods no but sa mga pasinghon especially no ang mga young athletes naton. According sa iya, may ara ginapatuman abi sa syudad sa Pasig nga home or balay ang kada sport. Buong silingon ang isa ka sports lods no may ara yes ang kaugalingon nga venue para nga maghatag no sang tion or ligwa sa aton nga mga athletes para nga maghapang buong silingon. Like for example dira sa City of Pasig Arena may area dira nga para sa among sini nga sports events, may ara man sa among sini nga sports events. Kumbaga may ara sila lods nga facility, may ara sa mga coach, kag may ara no sa mga trainers nga gibutang ang Pasig City para sa different sports events kiti ang handog gani no sa syudad maging sporting capital of Western Visayas. Laigin man na Lods kung suportado sa lokal na panguluan kag mabatsagan sa mga atleta nga may nagaulikid o kung may nagaparunduman sa ila sining welfare na inang performance at tulubigay ang mga atleta kung na-mafeel nila nga sa ila sining pagsambuwa may bantay ka nag-aalalay ng mga tao halin sila sa mga komunidad. Yes, correct. Ano si Sir Randy ara gid mismo didto ang ating City Sports Director ng Pasig City ara gid mismo didto sa General Santos City para nga mag-supervise kag hambayan gani lods no halin kagabi si Mayor Stephen do mga alauna na gani lods no sa natapos sila istoryahanay para lang mag-update no kung bala no pagid ang needs sa mga estudyante o sa aton no nga mga athletes para nga ti makapadala man sa bulig ang city government. Kag sa kuna lods ang Pasig City kita natin dito lods no ang ilang mga gamit no 100,000 per athlete yun naka 4-star hotel no sa yes. Kung ma-film mo nga amuna ka suporta ang awang naka-supportive ang inyo sa mga LGU so yes. Magbigay todo sa inyo sa mga sampu. Yes, correct na lods no kagabagay nato no kung fully support ang isa ka LGU sa kabataan nato no manami ang paghampang nila kaya hindi na sila magproblema sa pagkaon sa ilang mga bayo and even ang ilang mga transportation pakagtuno sa venue. So ang sa syudad sa Pasig lods no paayag diri ni Sir Randy no nga fully support man diri ang aton nga city government sa pagpanguna ni Mayor Stephen Palmares sa paghatag ng susuporta sa aton nga mga estudyante. Ari bala lods, quick lang nga pamatian naton ining pahayag ni Sir Randy Palomario ano ka dako nga bagay for them no or ano ang buot silingon sa sining pagkuha sang 5 nga medalya sa mga atleta gikan sa Pasig City. Well, sa kita naman po yun, po sa coordinating with the city mayor, at yung kagabi, 1 o'clock na natawagan ito kami ang ginasis na mga programa. Very inspired po, yesterday na Pasig na nakita natin yung program. So, guys, as a 48 athletes, yung kagalan natin, may mga ulit na nakita yung sitwasyon na mga tao sitwasyon sa mga tumulong na Pasig, sa ating mga young athletes na kung saan we have so much opportunity and potentials. And happy to say na yung programa ating city mayor at
bunga. Ay malayo man naman yan. Isa na programa natin mga sports programs, dugang sa mga programa sa social services. So, happy to say na naka-improve ang student capacity. Happy to say na kontento kami sa mga programa na kita. Yun, there you have it, Lods, no? Si Sir Randy Palomaria, ang City Sports Director sa Pasig City. By the way, Lods, aside sa Pasig City, ang probinsya sa Aklan nakakuha sa 5 ka gold. Ang province of Iloilo, 15 ka medalya, 4 ka gold, 1 ka silver, 10 ka bronze. Ang syudad sa Bacolod, Lods, nakakuha sa 9 ka medals, 2 diri gold, 7 diri ang silver, kag ang miara pagidiban nga mga provinces nga nag-participate pagidlots no apart from Pasig City, Aklan and Iloilo province. Ang Iloilo City nakakuha sa 5 ka medalya, 1 ka gold, 1 ka silver, 3 ka bronze. Ang Capiz 4 ka medalya, 1 ka gold, 1 ka silver, 2 ka bronze. Kag ang Negros Occidental, Lods, ginanan taon natin no kung pila ang iya nakuha nga medals, pero kaina na sa last naton nga update may ara diri ang Negros Occidental sang 1 ka medals or 1 ka medal for bronze, samtang no ang Antique with 2 medals rin sa bronze. Lord, sa clarify ko lang, ang Pasig City, amin siya separate delegation siya sa Iloilo province. Yes, correct. Inanod, separate. Bali, ang aton nga 5 provinces, and then ang City of Pasig and even ang Iloilo City, Lords, separate man ang ilang delegation for our Batang Pinoy. Ayun. Madamo din salamat, Lord, sa imo sining nga balita. Report gikan sa siyudad sa Pasig para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Aber wala kita sa oras ka nabilin sa aton sa nga pagpahalagad diri na ginamang kuto batong edisyon sa mga adlaw sa Miyerkules, Oktubre 29, 2025. Madamo gina salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa nga pagpahalagad sa aton ng bisita si Sir Steve Cordero, ang official spokesperson sa NIA Western Visayas, particularly sa JRMP2, taga sa tanan ng mga nagpamati sa atong sining nga edisyon sa mga aga kay Mama Maria Morena Canarejo, kay Maria Isabel, kay Ma'am Rodney Villanueva Espirido, kay Sir Edmar Harabilla. Madamo gid salamat sa inyo tanan. Ulit na tapwa, same time, same station, sa ngalan lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Bermona Puntura sa studio, kag Mr. John Magaliana sa transmitter. Ako naman ang inyong ginalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.